Magandang araw mga bata! Eto na ang ating day 3 ng ating lesson sa Reading and Literacy, Quarter 1, Week 2 pa rin tayo. Ngayong araw, tatalakayin natin ang letrang A. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, nais kong magbigay kayo ng mga halimbawa ng mga bagay na nagsisimula sa letrang M at S. So, kung nakinig kayo at may natutunan dun sa ating unang lesson, magbigay nga kayo ng isang salitang nagsisimula sa M at isang salitang nagsisimula sa S. May naibigay na ba kayo? Kung may naibigay kayo, mahusay. Palakpakan ang inyong sarili. So ngayon, ituloy na natin ang ating bagong aralin. Ano ang karaniwang tinatanong mo sa taong una mo palang nakita? Kadalasan, tinatanong natin ang pangalan ng taong una palang nating nakita at nakasama. Kasama din ang tanong na saan ka nakatira, ilang taon ka na, yan, o kaya ilan ang kapatid mo, sinong nanay at tatay mo. Pag-aaralan natin ngayong araw ang pagkilala sa inyong mga sarili, aaralin din natin ang tunog ng letrang A. Pakinggan mabuti ang talatang babasahin ko. Si Alan ay anak ni na Arnel at Ana. Nakatira siya sa Abad Street, Kupang, Antipolo City. Siya ay 6 na taong gulang. Mahilig siyang maglaro at gumuhit. Uulitin ko. Si Alan ay anak ni na Arnel at Ana. Nakatira siya sa Abad Street, Kupang, Antipolo City. Siya ay 6 na taong gulang. Mahilig siyang maglaro at gumuhit. So, sino ang magulang ni Alan? Si Ana at Arnel. Saan siya nakatira? Sa Antipolo City. So, ilang taon na si Alan? Tama, 6. Ano ang hilig gawin ni Alan? Si Alan ay mahilig maglaro at gumuhit. Ngayon, kumpletuhin natin ang pangungusap mula sa talatang inyong binasa. Ako si Alan, anak ako ni na Arnel at Ana. Nakatira ako sa Antipolo City at mahilig akong maglaro at gumuhit. So, mahusay si Alan kasi kaya niyang ipakilala ang kanyang sarili. Kayo ba? Kaya niyong ipakilala ang inyong sarili? So, dapat alam niyo ang mga batayang impormasyong ito sa inyong sarili. Kagaya ni Alan. So, uulitin ko, babasahin ko ng dire-diretso ang mga batayang impormasyon ni Alan. Ako si Alan, anak ako ni na Arnel at Ana. Nakatira ako sa Antipolo City, mahilig akong maglaro at gumuhit. Kaya niyo bang gawin yon? Ipakilala ang inyong sarili? So kung nahihirapan pa kayong ipakilala ang inyong sarili dahil hindi niyo pa alam ang iba pang batayang impormasyon, tanungin niyo ang inyong mga magulang at mag-practice kayo. So mahalagang impormasyon dapat malaman kapag tayo ay nagpapakilala sa ating sarili. So, eto dapat ang alam ninyo. Kumpletong pangalan, tirahan, edad, pangalan ng inyong magulang, at kumpleto niyong pangalan. So, kagaya ni Alan. Yan. Basahin natin muli ang talata tungkol kay Alan para ma-practice nyo kung ano yung mga dapat nyong sabihin pag kayo ay magpapakilala sa inyong sarili. Si Alan ay anak ni na Arnel at Ana. Nakatira siya sa Abad Street, Kupang, Antipolo City. Siya ay 6 na taong gulang. Mahilig siyang maglaro at gumuhit. So ngayon, may mga napapansin ba kayong mga salitang nakakulay pula? Yan. So lahat sila ay nagsisimula sa letrang A. Pakinggan natin ang tunog ng A. Ano ang tunog ng letrang A? Letrang A, letrang A. Ano ang tunog ng letrang A? A, a. Ulitin nyo nga. Ano ang tunog ng letrang A? A, a. Ngayon, narito ang mga bagay na nagsisimula sa letrang A. Araw. Kayo nga. Aso. Ulitin nyo nga. Apoy. Ulitin nyo nga. Magaling. A,
6. Kayo naman. Mahusay. Abaniko. Kayo naman. Ahas. Kayo naman. Mahusay mga bata. Ngayon, sino nga ulit ang bata sa larawan? Siya ay si Alan. So, anong tunog ang unang letra ng pangalan ni Alan? Ito ay letrang A na may tunog na ah, ah, ah. Yan. Ano-ano ang mga detalyeng dapat ibigay nga pag magpapakilala kayo ng sarili? So, dapat alam niyo ang kumpletong pangalan, tirahan, edad, pangalan ng inyong mga magulang. So, ngayon, nais kong isulat ninyo sapat lang ang letrang A kung ito ang nawawalang letra para sa larawan. Kung hindi, lagyan natin ito ng X. Apat. Apat. So, ang nawawala ay A. Apat. Abokado. Nawawala ba ang letrang A dito? Tama. Abokado. Nawawala ang letrang A. Abaniko. Nawawala ba ang letrang A dito? Tama. Nawawala ang letrang A. Abaniko. Mesa. Nawawala ba ang letrang A dito? Hindi. So, lalagyan natin ng X dahil ang nawawala dito ay letrang M. Mais. Mais. O, letrang A ba ang nawawala? Hindi. Lagyan natin ng X dahil ang nawawala dito ay M. Ngayon, nais kong ibakas ninyo ang letrang A sa mga linya. Kagaya ng ginawa ninyo dun sa letrang M at S. Okay? Kaya maaari nyo itong gawin sa papel. Mag-practice lang kayo para gumanda ang inyong pagsulat. Yan. Lumalampas na naman si teacher kasi ang hirap magsulat sa computer. Okay? So, A. Dahan-dahan tayo. Tandaan, sa taas tayo mag-uumpisa. O, tatry ko na lang to kasi medyo mahirap talaga. Yan, walang pangsulat si teacher dito sa screen para tuwid. So, gumagamit lang ako ng mouse. Yan. So, ibakas nyo ng dahan-dahan. Basta tatandaan nyo, kailangan sa taas mag-uumpisa. Diba? Meron ditong, ganito dapat. 1, 2, 3. Tapos, pag letter A, magka-curve muna kayo. 1, tapos diretso. Okay? 2. So, para sa karagdagang gawain, magsanay para sa pagpapakilala sa sarili, sa harapan sa klase, at pag-aralan yung mga batayang impormasyon ninyo. So, dapat alam nyong sabihin iyon. Yan, ito yon. Anong pangalan mo? Ilang taong ka na? Saan ka nakatira? Sino ang magulang mo? So, muli, ano nga ang tunog ng letrang A? Naway may natutunan kayo ngayong araw. Mag-antabay sa susunod nating lesson. Paalam!